Tayo magkakapit-bahay. Pero merong galing doon sa 12,000 milyahe. 12,000 miles ang layo, naghihimasok dito. Ito po ay seryosong usapin dahil sana hindi ko makita na sumabog yung bomba atomika dito sa atin. Sana hindi ko makita na kung saan man yung mga base militar na binigay na ng ating gobyerno, sana na huwag dun maghulog ng bomba yung mga kalaban nung mga naghihimasok. Ito ang reaksyon ng dating senador na si Nicky Cosseteng hinggil sa pangingialam ng Estados Unidos sa pinag-aagawang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Cosseteng, wala itong nabasa o nasaksihan na may binombang bansa ang China. Hindi ko makita, or baka kulang lang ako sa pananaw o sa pag-aaral, pero hindi ko makita kung saan bansa ang binomba at winasak ng China. Hindi ko nakikita. Pero nakikita ko, sa buong buhay ko, ako pinanganak 1952. Magmula noon hanggang ngayon, Diyos ko, tonelada, milyong tonelada siguro ng na bomba at bala ang naihulog ng Amerika sa iba't ibang bansa. Kwenesyon naman ng dating senador ang mabilis na pagbabalita sa pagpasok sa teritoryo ng bansa ng China habang halos walaan niyang nabalita sa pagpasok sa teritoryo ng bansa ng puwersa ng Amerika. Nung sila pumasok dito, ito lang kamakailan lang, na walang pahintulot, ni hindi alam ng armed forces, ni walang nakakaalam, bigla na lang sila nandito. Wala naman nagreklamo, no? Wala. Ngayon, ang sinasabi ko po ay ganito, China at Amerika nag-aaway. Kung gusto proteksyonan ng Amerika ang kanyang sarili, dapat yung mga barko niya, mga eroplano niya, mga aircraft carrier niya, doon dapat nga ilinya sa California, ilinya niya sa New York, ilinya niya sa Texas, doon sa Gulf of Mexico, doon niya ilagay lahat yung kanyang mga armas at yung kanyang malalaking mga gamit ng sandatang lakas. Huwag siya magkalat dito ng lagim. Samantala, naniniwala naman si Cosseteng na ang punot dulo ng ginagawa ngayon ng China sa West Philippine Sea ay dahil sa tila pagpanig ng Pilipinas sa Amerika. Itong nangyayari na merong water cannon, may ganito, may ganyan, gusto ko malaman kung ano yung punot dulo niyan. Bakit? Inaatake natin yung water cannon na pinanggagawa. Hindi ako sang-ayon dyan. Ayoko na wina-water cannon yung ating mga sandatang lakas, Navy, o Coast Guard, o fisherman, o kaya bangkero, kahit na yung nagbabangka, ayoko na ginugulo tayo. Ayoko. Ngunit, bakit tayo ginugulo? Dahil yung kaaway nila, yun ang kinukupkup natin. Yan ngayon ang problema ko. Dagdag pa ni Cosseteng, hindi dapat kumampi ang bansa sa mga talunan tulad ng Amerika. Giit pa nito sa Amerika, tutukan nila ang sarili nilang problema. Tandaan natin na ang Amerika naghihirap ngayon. Kita nyo yung mga homeless sa San Francisco. Ako po, nag-aral sa California ng 1 taon. Napakaganda po ng San Francisco. Isa sa pinaka-paborito kong lungsod sa buong mundo, the city of San Francisco. Ngayon, kita nyo yung homeless doon? Baka mas marami pa silang homeless kesa sa atin eh. Sa Amerika, mas maraming homeless kesa sa atin. So bakit ganun? Ba't hindi nila ayusin yung sarili nilang kawawa? Ba't hindi nila ayusin nila yung mga homeless nakapasok sa mga subway? Makikita sa internet yan, hindi naman ako nagsisinungaling. Yung mga homeless, nagtayo ng mga tent sa loob ng subway. Doon dumudumi, doon kumakain, doon na, hindi na sila umalis doon sa loob ng subway. O, di ba? Ba't hindi nila ayusin yon? Wala magrereklamo. Pera nyo, gamitin nyo sa sarili nyo mga taong kawawa. Huwag kayo gumawa ng gulo dito sa aking bansa. Sa huli, kung siya anya ang masusunod ay hindi nito ibibigay ang bansa para tumanak ng dugo ng hindi dahil sa kaaway ng Pilipinas, kundi ng kaaway ng dayuhang bansa.